Matthew chapter 24. Nagsalita si Jesus tungkol sa pagkawasak ng temple. Nang palabas na ng temple si Jesus, lumapit ang mga disciples sa kanya at tinuro ang mga buildings ng temple. Sinabi niya, "Nakikita niyo ba ang mga buildings na to? Tandaan niyo, dadating ang araw na walang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Magigiba lahat yan." Mga paghihirap at pagdurusa na darating. Habang nakaupo si Jesus sa Mount of Olives, tinanong siya ng mga disciples habang sila lang ang magkakasama, "Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi niyo? Ano po ang mga signs ng pagdating niyo uli at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo at huwag kayong magpapaloko sa kahit sino. Maraming tao ang magpapanggap gamit ang pangalan ko at sasabihin, 'Ako ang Christ.' Maraming tao ang maluloko nila. Makakarinig kayo ng mga labanan at ng mga balita tungkol sa giyera, pero huwag kayong matatakot. Talagang mangyayari muna ang mga yon, pero hindi ibig sabihin na dumating na ang katapusan. Mag-aaway-away ang mga bansa at kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. Pero simula pa lang ito ng mga paghihirap, gaya ng nararanasan ng babaeng manganganak. Tapos, huhulihin kayo para pahirapan at patayin. Sobrang magagalit sa inyo ang lahat ng mga bansa dahil sa akin. Dahil dito, marami ang mag-give up na ng pananampalataya nila, magtataksil at magkakagalit-galit. Tapos, maraming susulpot na nagkukunwaring prophets at dadayain ang maraming tao. At dahil sa pagkalat ng kasamaan, manlalamig ang pagmamahal ng marami, pero maliligtas ang mananatiling tapat hanggang sa huli. Ipipreach sa buong mundo ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos at makikita nga ito sa lahat ng mga bansa. Pagkatapos nito, darating na ang wakas. Ang grabeng pambabastos. Kapag nakita niyong nangyayari na sa holy place sa temple ang grabeng pambabastos na tinutukoy ni Prophet Daniel, intindihin ito ng nagbabasa. Dapat tumakbo na sa bundok ang mga taga-Judea. Ang nasa bubong ay huwag nang mag-aksaya ng panahong bumaba para kumuha ng gamit sa loob ng bahay. Huwag nang umuwi ang nasa bukid para kumuha pa ng balabal. Kawawa ang mga buntis at may inaalaga ang sanggol sa mga araw na yon. Ipag-pray nyo na huwag sanang mangyari sa winter o sa araw ng Sabat ang pagtakas nyo. Dahil grabe talaga ang paghihirap sa araw na yon. At hindi pa nangyari ang ganito noon o ngayon at hindi na kahit kailan pa. Kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na yon, walang makakasurvive. Pero dahil sa mga pinili, paiikli ng Diyos ang mga araw na yon. Kaya kung may magsasabi sa inyo, tingnan mo, nandito na ang Christ o nandun na siya, huwag kayong maniniwala dahil susulpot ang mga nagkukunwaring Christ at mga nagpapanggap na prophets. Gagawa sila ng mga himala at kababalaghan para lokohin kung pwede kahit ang mga pinili ng Diyos. Makinig kayo, sinasabi ko na ito sa inyo habang maaga pa. Kung sabihin ng mga tao sa inyo, tingnan nyo, nandun siya sa desert, huwag kayong pupunta doon. Pag sinabi naman nila na, tingnan nyo, nagtatago siya dito, huwag kayong maniwala. Dahil babalik ang Son of Man na parang kidlat na gumuguhit sa langit from east to west. Kung nasaan ang bangkay, doon nag-gather yung mga ibong kumakain ng mga patay. Ang pagbabalik ng Son of Man. Pagkatapos ng mga paghihirap sa mga araw na yon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan at babagsak galing sa langit ang mga stars
at mauuga ang mga kapangyarihan sa langit. Tapos, makikita sa langit ang sign ng Son of Man. Iiyak ang lahat ng tao sa mundo habang nakikita nilang dumadating mula sa ulap ang Son of Man. Punong-puno siya ng kapangyarihan at kadakilaan. Pag tumunog na ng malakas ang trumpet, uutusan niya ang mga angels niya at igagather nila ang mga taong pinili galing sa apat na sulok ng mundo at sa lahat ng parte ng mundo. Ang lesson mula sa fig tree. Intindihin niyo ang lesson ng fig tree. Pag tumubo na ang mga sanga nito at nagkaroon na ng mga dahon, alam niyo malapit na ang summer. Ganun din naman, pag nakita niyo na ang lahat mga bagay na to, alam niyo malapit na ang time. Halos nandito na. Tandaan niyo, bago mamatay ang mga tao sa generation na to, mangyayari ang mga sinabi ko. Mawawala ang langit at lupa, pero mananatili ang mga salita ko. Walang nakakaalam ng araw o oras. Walang nakakaalam kung kailan ang araw at oras na yon. Kahit ang mga angels sa langit o ang anak, ang ama lang ang nakakaalam. Dadating ang Son of Man na kagaya sa nangyari nung panahon ni Noah. Noong mga araw bago dumating ang baha, kumakain at umiinom ang mga tao. Nagpapakasal ang mga lalaki at babae hanggang sa mismong araw na sumakay si Noah sa barko. Wala silang kamalay-malay sa mga nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganito din ang mangyayari pag dumating ang Son of Man. Sa time na yon, may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at may iwan naman ang pangalawa. May dalawang babae nagtatrabaho sa gilingan ng palay. Kukunin ang isa at may iwan naman ang pangalawa. Mag-ready kayo kasi hindi nyo alam kung kailan dadating ang Panginoon. Diba? Kung alam ng may-ari ng bahay kung kailan dadating ang magnanakaw, siguradong magbabantay siya para di mapasok ang bahay niya. Kaya dapat lagi kayong handa kasi dadating ang Son of Man sa oras na di nyo ini-expect. Ang tapat at ang hindi tapat na tauhan. Sino ngayon ang tapat at madiskateng tauhan? Siya yung gagawing in charge ng amo niya sa pamamahala ng iba pang tauhan para asikasuhin ang pagkain nila sa tamang oras. Masayang masaya ang tauhan na yon pag nadatnan siya ng amo niya na ginagawa ang tungkulin niya. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siya in charge sa lahat ng properties ng amo niya. Pero kung masama siyang tauhan, sasabihin niya sa sarili, matagal pa naman bago bumalik ang amo ko. Kaya sisimulan niyang bubugin ang mga kapwa-tauhan. Kakain siya at makikipag-inuman kasama ang mga lasinggero. Babalik ang amo niya sa tag-araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Grabe ang magiging parusa sa kanya ng amo niya at palalayasin siya kasama ng mga mapagkunwari. Hahagulgol siya at manginginig sa sobrang hirap. Matthew chapter 25. Ang parable tungkol sa 10 dalaga. May kukumpara ang kaharian ng langit sa kwentong ito. Noon, may 10 dalaga na kumuha ng mga lampara nila para salubungin ang lalaking ikakasal. 5 sa kanila ang mahina ang ulo, 5 naman ang matalino. Dinala ng mga mahina ang ulo ang mga lampara nila, pero wala silang baong langis. Yung mga matatalino naman, nagbaon ng langis para sa mga lampara nila. Na-late ang lalaking ikakasal kaya inantok na sila, kakahintay. Hating gabi na nung may sumigaw, nandito na ang groom, salubungin niyo na siya. Gumising ang 10 dalaga at inayos ang kanilang mga lampara. Sinabi ng mga mahihina ang ulo sa mga matatalino, pahingi naman ng konting langis, malapit na kasing maubos yung sa amin. Hindi pwede, sagot ng matatalino. Hindi kasya ang langis namin para sa ating lahat. Bumili na lang kayo sa tindahan. Kaya bumili nga sila. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Nakapasok sa
kasalan ang 5 nakapaghanda. Pagkatapos, sinara na ang pinto. Maya-maya, dumating na yung ibang dalaga. "Sir, sir, papasukin niyo po kami," sigaw nila. Pero sumagot ang lalaking ikakasal, "Hindi pwede, hindi ko kayo kilala." Tapos, sinabi ni Jesus, "Kaya dapat lagi kayong handa kasi hindi nyo alam kung kailan ang araw at ang oras." Ang parable ng 3 tauhan. Katulad ng kwentong ito ang kaharian ng langit. May taong aalis para pumunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang mga tauhan niya at pinagkatiwala niya ang property niya sa kanila. Binigyan niya ang bawat isa depende sa kakayahan nila. Nagbigay siya sa isa ng 5,000 gold coins, 2,000 naman sa isa, at 1,000 sa isa pa. Tapos umalis na siya. Kumilos agad yung tauhan na nakatanggap ng 5,000 coins at in-invest niya yun. Kumita siya ng 5,000 pa. Tulad ng nauna, kumita ng 2,000 pa ang tauhan na tumanggap ng 2,000 coins. Pero yung tauhan na nakatanggap ng 1,000, naghukay sa lupa at binaon ang pera ng amo niya. Paglipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo at pinag-report ang mga tauhan. Lumapit yung tauhan na nakatanggap ng 5,000 coins at sinabi, "Boss, ito po yung 5,000 coins na iniwan niyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 na kinita nito. Magaling, mabuti ka at maaasahan," sabi ng amo. "Dahil naging tapat ka sa maliit, ipapamanis ko sa iyo ang mas malaking halaga. Halika at mag-celebrate tayo." Tapos, lumapit naman yung tauhan na tumanggap ng 2,000 coins. Sabi niya, "Boss, ito po yung 2,000 na iniwan niyo sa akin. Ito naman po ang 2,000 na kinita nito. Magaling, mabuti ka at maaasahan," sabi ng amo. "Dahil maaasahan ka sa maliit na halaga, ipapamanis ko sa iyo ang mas malaking halaga. Tara, mag-celebrate tayo." Tapos, lumapit naman ang tauhan na nakatanggap ng 1,000 coins. "Boss, alam ko po na mahigpit kayo at namimitas kayo ng mga bungang hindi nyo naman tinanim at hina-harvest nyo ang hindi nyo hinasik. Natakot po ako, kaya pinaon ko na lang po ang pera nyo sa lupa. Ito na po ang 1,000 coins nyo." "Masama at tamad na tauhan," sabi ng amo. "Alam mo naman pala na pumipitas ako ng mga hindi ko tinanim at nag-harvest ako ng di ko hinasik. Dapat, dineposit mo na lang yung pera ko sa bangko. Kumita pa sana. At makukuha ko lahat yun na may interest pa. Ngayon, kunin nyo ang pera sa kanya at ibigay doon sa may 10,000 coins. Dahil ang meron ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Pero yung wala, kukunin kahit ang konting meron siya. Itapon nyo ang walang kwentang tauhan na yan sa kadiliman. Hahagulgul siya doon at manginginig sa sobrang hirap." Ang final judgment. Pag dumating na ang Son of Man bilang hari, kasama niya ang lahat ng mga angels. Uupo siya sa magara at dakila niyang trono. Haharap sa kanya ang lahat ng mga tao sa bansa at paghihiwalay niya ang mga tao gaya ng isang shepherd na hinihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan, sa kaliwa naman ang mga kambing. Tapos, sasabihin ng hari sa mga tao na nasa kanan, "Halika kayo, mga pinagpala ng tatay ko. Pumasok kayo at tanggapin niyo ang kahiyang hinanda para sa inyo mula pa nung create ang mundo. Dahil nung nagugutom ako, pinakain niyo ako. Nung nauuhaw ako, pinainom niyo ako. Nung naging dayo ako, pinatuloy niyo ako. Nung wala akong maisuot, dinamitan niyo ako. Nung may sakit ako, inalagaan niyo ako. Nung nakulong ako, dinalaw niyo ako." Sasagot naman ang mga matuwid, "Lord, kailan po namin kayo nakita na nagugutom at pinakain namin kayo? O nauuhaw at pinainom? Kailan po kayo naging dayo at tinanggap namin kayo sa bahay namin? O hubad at binigyan namin kayo ng damit?
Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at tinalo namin kayo? At sasagot ang hari, tandaan nyo, nung ginawa nyo ang mga bagay na to sa mga kawawa at mahihinang kapatid ko, ginawa nyo din ito sa akin. Tapos, sasabihin niya sa mga taong nasa kaliwa, lumayas kayo sa harapan ko, mga sinumpa kayo ng Diyos. Doon kayo sa impyerno na hinanda para sa devil at mga angels niya. Dahil nung nagugutom ako, di nyo ako pinakain. Nung nauuhaw ako, di nyo ako pinainom. Nung naging dayo ako at walang mauwian, di nyo ako pinatuloy sa bahay nyo. Nung hubad ako, di nyo ako binigyan ng damit. Nagkasakit ako at nakulong pero di nyo ako dinalaw. Sasagot naman sila, Lord, kailan ka namin nakita nagugutom o nauuhaw o walang matuluyan, o hubad o may sakit o nakakulong at hindi ka namin tinulungan? Sasagot ang hari, sinasabi ko sa inyo, nung tinanggihan niyong tulungan ang mga kawawa at mahihinang ito, tinanggihan niyo rin ako. Itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumangging tumulong, pero pupunta sa buhay na walang hanggan ang mga matuwid.